Hello guys! Ako nga pala si Lian from Palawan and nag-a-apply ako ng DH papuntang Hong Kong. So, narito ako ngayon para i-share sa inyo kung gaano kabilis ang naging process ng pag-a-apply ko papunta ng Hong Kong. So, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do subscribe on my YouTube channel para updated kayo sa mga susunod kong i-upload ng mga videos at marami pa akong i-share about sa pag-a-apply ko and kung anong magiging buhay ko sa Hong Kong. So, let's start. Eto nga po pala yung mga naging process ng pag-a-apply ko. December 1 ako dumating ng Manila and December 3, nag-walk-in ako sa agency and then na-on the spot hired po ako. Bago ako na-on the spot hired, mga 4 interview po yung pinagdaanan ko. Yung staff po yung mag-interview and then 2 beses po sa broker. Yung broker po, bali staff po yun mismo ng taga Hong Kong na pumunta po ng Manila para mag-interview po on the spot po. And then after mo ma-interview, nasa performance mo lang yan kung halimbawang may among magkakagusto ba sa'yo. Siyempre, dapat gagalingan mo rin sa mga sagot mo. And then, yung mga question naman po, basic lang naman po yun. About lang din sa mga pag-aalaga ng bata, paglilinis, kung may experience ka ba as DH dati. Ako, wala akong experience na DH dito sa Pinas, pero nagkunwari na lang ako na meron para at least meron akong masabing experience. Pero dapat yung mga sasabihin yung experience nyo, tandaan nyo din yung mga date na sinasabi nyo, kung ilan yung alaga nyo, kung anong ginagawa nyo sa bahay. Ayun lang. Tapos, may anak na din kasi ako, kaya based lang din sa mga experience ko as nanay, kaya alam ko na yung mga gagawin dun. And then, may babayaran nga po pala na 60 pesos pagpunta dun sa agency. For registration lang po yun. Yun lang po yung binayaran ko. And then, na on the spot hired na nga po ako nun. Gabi na po ako nakauwi. Tapos, nag-contact na naman po yung agency ko sa akin ng December 9 para po sa medical. And pinagdadala po kami ng 6,500. Yung 3,000 po is sa down payment po sa agency and then yung 3,500 po sa medical po. Magme-medical na po and then may binayaran din po kaming 80 pesos sa ID po sa kung wala ka pa pong nasasubmit na ID sa agency, pipicturan ka po doon nila and then may babayaran ka po na 80 pesos and then nag-down payment na po ako ng 3,000. Yun sa medical naman po, December 9 ko po siya ginawa. Kinontak po ako ng agency ng December 9. Bali, hindi po namin kaagad nalaman yung result. Ang sabi lang po sa amin ng agency namin, pagka po halimbawang may message sila sa amin ng after 2 days, ibig sabihin po may problema po sa aming medical. Pero pag wala naman pong problema, hindi daw po sila magme-message. And then yun, wala naman pong message sa amin. E de, nag-ano na rin ako nun, nag-isip na rin ako kaagad na siguro nga wala nga pong problema sa medical ko. December 13 po, nag-message na naman po ulit yung agency ko para po sa PIDOS ko. And ginawa po yung PIDOS ng online lang po siya, hindi po siya face-to-face. Pero bawal daw po kasi bawal na daw po kasi ngayon yung online. Kailangan daw face-to-face. Pero mas gusto ko na rin yung online kasi 7:30 kami nag-start, natapos lang kami ng 11 AM. Kailangan present ka talaga do'n sa hindi yung magpapakita ka lang diyan sa video. Dapat nakikinig ka rin talaga kasi para sa'yo rin naman yung mga tinuturo sa PIDOS. And then December 16 to 18 naman po, nag-training na po ako ng TESDA po para sa certificate po na domestic work NC2. 3 days naman po yun. 2 days yung training and 1 day assessment. Madali lang naman din po siya. Magbe-bed setting po kayo, magluluto kayo, mga gano'n lang din. Sa pag-training ko naman po, medyo nahirapan lang din po ako nung sa pagse-serve po nung sa plato kasi may mga sasabihin ka pa po dun habang sine-serve po yung pagkain. And then po, netong January 2025, na-message naman po ako na mag-o-OWA daw po ng January 16 to 18, 16, 17, 18, 3 days na naman po yun, OWA po. Ayun po yung mag-aaral kayo ng Cantonese,
medyo mahirap-hirap din siya kasi papapiringin po yung mata niyo, may papakabisado sa inyo and then papapiringin kayo tapos pag-aaralan niyo po yung mga basic Cantonese, numbers, ganyan. Numbers, time, date, tapos days, tapos yung birthday niyo ita-translate niyo into Cantonese and then yung nag-self ano din po kami, self-introduction pero isusulat namin siya sa notebook, babasahin lang naman namin siya pero kailangan yung tono niyo po is naka-Cantonese. And then ngayon po, February 4 po, nag-message po sa akin yung aking broker, yan po ilalagay ko po diyan. Nag-message po siya sa akin na be ready na daw po ako kasi papapuntahin niya na daw ako ng February 21. Napakabilis lang po kasi December 1 lang po ako dumating ng Manila, December 3 po ako nag-start. Siguro po kung hindi nag-Christmas at saka New Year, mas napabilis pa po talaga yung process ko. Sa mga gustong makaalam po pala ng agency ko, mag-comment lang po kayo dyan para po gagawan ko po ulit ng video yan and kung ano po yung magiging process. So ayun po, ganun lang po kabilis yung naging process ng papers ko, process papunta ng Hong Kong. December 3 po ako nag-walk-in and then December 9 po nag-chat na po sa akin yung agency ko through WhatsApp ng magme-medical nga po ako ng December 9. December 13, 2024, PIDOS na po. And then December 16 to 18, OWA na. And then netong January 16 to 18, nag-OWA na po ako. And then ngayon pong February, may message na po kaagad sa akin yung broker ko po na pupunta na daw po ng Hong Kong. Ngayon, inaantay na lang din naman po kasi yung visa ko maipadala po dito sa Manila and then kasunod po nun ticket na lang po kaya mabilis na po talaga. And then ayun lang, sa mga makakapanood po pala ng video ko na 'to, please po, make subscribe po dito sa aking YouTube channel. Mag-a-upload na po ako palagi ng mga videos about sa pag-apply ko po sa Hong Kong, kung anong pong naging process ko, kung anong mga kailangan. Kung may mga question po kayo, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan sa comment section and then sasagutin ko po yan sa mga susunod ko pong i-upload na video. And sana po supportahan niyo po ako dito. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you po sa panonood. Bye-bye!